today's video, we're going to discuss about the solutions of oblique triangles. So, this might our last lesson for Mathematics 9. So, pardon me for not being active lately sa ating minsan paputol-putol tayo, minsan inabot ang buwan-buwan para mapag-vlog ulit. That is because I'm truly busy with my activities sa schools, especially finals na namin. So malapit na kasi ang finals namin. So ngayon, we're going to discuss this lesson, and for more information about this, so watch this video till the end. So let us start. So, magsisimula agad tayo with the problem. So, a newlywed couple wants to purchase a piece of land which is triangular in shape with an altitude measures 15 meters. If the two sides of the measures 30 meters with an opposite angle and 25 meters with the opposite angle is 60 degrees. We're going to find the degree measures of the two angles and the measure of the third side. So, paano natin siya i-sketch? Una, mag-imagine tayo ang nakikita niyo sa picture, meron tayong lupa na naka-shape siya sa triangle. Ang weird, di ba? So, ito yon, ha? Ito, sabi triangular. Ngayon, paano natin siya i-sketch? Ang sabi yung una sa problem, we have the altitude. Di ba sa inyong geometry, pag sabi natin altitude, it is also called the height. We have the height of 15 meters. Next, ito sabi, the lot measures 30 degrees. Siyempre, saan natin lalagay? Tingnan niyo sa imagination. With an opposite angle. So, wala siyang binanggit na angle. So, isa ito sa hahanapin natin. And we'd have the 25 meters. Pero meron siya sinasabi opposite angle, which is yun ay 60 degrees. Ito, as you can see. 60 degrees. Yan ang mga given natin. Have A, so magano mo tayo ng ABC, point ABC. So, ang A natin ay 60 degrees. Ang side A ay 25 meters. Then, yung ating side B ay 30. Ito yun ha. Ang nawawala natin ngayon ay angle B and angle P. Together with side C. Ayan. Lagano na rin tayo ng side D. And, tama. Point D rather. So ngayon, dito sa part na ito, pwede nating ma-apply yung angles of elevation and depression technique sa problem na to. Kasi meron naman tayong given na altitude. So pwede natin ngayong gumawa tayo ng mag-imagine tayo kung paano natin ngayon yung triangle. Yan, ginawa natin, i-split natin siya. So that's why we put point D. Kaya meron tayong point D1, point D2. Okay. Meron tayong classifications dito that side A is equal to C. Side C. Ito yun, pero hindi yung side C na sinasabi dito na yung nawawala. Iba yun. Iba yun Iba yun. Ito yun Ito lang yun. Imaginary. Kasi meron tayong C dito. So, balik tayo sa ating pinag-uusap. Ang gagawin lang natin dyan, yung technique na ginawa natin is paghihiwalay lang natin. Okay? So, meron tayong X value dito. Then, 30 minus X. So, paano? Diba pag pinag-total nyo to 30, kagaya nung nakita nyo kanina sa problem. So, sa triangle. So, ngayon, we have the given, balikan lang natin. 60 degrees, 25 meters, 30 meters. Angles with solution. Ayan. Yung natin is B. Ang sabi rito, kasi ginawa natin is pinaghiwalay natin yung triangle, diba? So, diba originally, isa yung triangle. Tapos, ito talaga yung angle. Ngayon, since pinaghiwalay natin, ito yon. So, ngayon, mahahati siya. So, kung ano yung makukuha nating angle dito,
at yung angle dito, pagsasamahin daw natin to for point B. Okay? Next, sa point C. Sa point C, ito tong angle na to, di ba? Ito to sa hinahanap. Inverse sine of 15 over 25. Bakit sine? We have given from the point C, we have the opposite and the hypotenuse, which is from the SOHCAHTOA, so, which is sine is equal to opposite per hypotenuse. Okay. Next. C is equal to D sub 1. Ito yun kasi ito ginamit na lang natin siya with respect. Kasi di ba kinat natin ito nga yung point D. Therefore, ito yon. Ito yung opposite niya, di ba? So, therefore, ito yung C mo. Ito naman, meron na kayong give sa D sub 2 na 5. Di ba? Di ba, i-rewrite lang natin. Ito, 15 ng altitude, di ba sabi? Ito, X. Ito, 30 minus X. Ayan, 30 minus X siya, di ba? Pag pinagsama niya sa negative X plus X, 0. So, 30 yan, di ba? Next, ano pa? Para di tayo malito. Ayan, 25, X. Ito po, di yan, Okay, so, start na tayo. Napakasimple na makukuha natin sa B sub 1. 90 minus 60. This is a right angle, di ba? Right angle is always measures to 90 degrees or any lines that we can form perpendicularly, it always forms 90 degrees. Ngayon, para makuha natin, we have 90 minus 60 is 30 degrees. Originally, the total interior angles of triangle is 180. Tama? So, pwede naman natin siyang gawing 180. Yan, minus. So, magiging 90. Tama. 90 plus 60. Di ba magiging to? 150. So, 180 minus 150 is still 130 degrees. Okay, balik tayo sa pinag-usapan. So, next, para mahanap natin yung distance nito, so, meron naman tayong na to, and meron tayong given angle dito. So, we have here sine 60 is equal to 50 d1, which is, ito yung hypotenuse. Or, pwede naman natin, di ba, meron na tayong 30 dito. So, pwede naman natin siyang gawing cosine 30. Kung, you can try to your calculator, cosine 30. Pwede yun. Ganon din nalalabas. Since natin is hypotenuse, derive natin. Diba? Cross multiply. Diba? Maging d1 sin 60. So, para mawala yung katabi, divide both sides. So, pagka ganito, technique na lang. Kapag ganyan, nakikita nyo, diba? Pag kinross multiply nyo, imbes na, diba? Pag ganyan, nasa ilalim yung dapat na hinahanap nyo at nandito yung given, balik ta rin nga lang, which is ito. Okay? So, kaya meron tayong 15 over sine 60. So, pag sinimplify natin, we have 17.32 meters. Okay. Next. Sine C. Paano? Ito, para makuha yung angle. Ito talaga, meron tayong 90 degrees dito. 90. Ito, di nyo talaga siya 9 minus 60, 90 minus 60, kasi nyo lang ginanyan kasi meron na kayong given angle dito. While ito, hindi nyo siya kayang kasi 90 degrees lang given angle. At saan nyo siya iba-minus para makuha? So, hindi nyo uubra. So, ngayon, naggumamit tayo ng SOHCAHTOA, which is ngayon, meron tayong sine equals to 15 over 25. This is your opposite. And this is your hypotenuse. Okay? Ginamit natin sa SOHCAHTOA. So, pag kinuha natin to, so, hindi na makukuha ang angle ng ganito. Ang kinuha lang natin is yung sine ng angle na C. Ngayon, para makuha natin yung talagang angle through this,
we are going to use the inverse trigonometric function, which is we're going to use the inverse sine or arc sine kung tawagin ng iba. Ang sine raised to negative 1 ay pwede nyo siyang isulat as arc sine with the corresponding answer. Ayan yun. Parehas lang yan ha. Baka malilito kayo kung merong given na arc sine, arc cosine, or pag arc cosine raised to negative 1. Ganun lang din dito. Ngayon, using your calculator, so we are going to appear that answer 36.87 degree. So, nahanap na natin yung distance 1, hanap na rin natin yung angle C. Ngayon, nakuha na natin yung angle. Ano ang nawawala? So, di ba meron na tayo angle, meron na tayo nito, 30 degrees. Saka meron na tayo nitong 36.87. At meron yung distance. Ngayon, we're going to find for, ito na lang nawawala, di ba? Tatlo lang naman hinahanap natin. Check na to. Check na to. Ito, itong B1, check na to, yung B2 na lang. Paano? Pwede na natin siyang 90 minus, di ba? 90 minus 36.87. Kasi meron na tayong angle dito eh. Pero, dahil gusto kong pahirapan yung sarili ko, we can use the cosine para mahanap to. From the angle B2, point of view ng B2, ng angle, so ito yung adjacent ng B2. Then, ito pa rin ang hypothesis, di naman nagbago. Okay. So, we are going to use the arc cosine or, arc cosine. Ayan, pangit lang magsulat kasi ano na tayo, 50 over 25. Kung makikita, kung sino man nakapanood ng TikTok at nagsusulat din ako, iPad po yung gamit ko, Ito kasi pa rin, mouse. I'm using my mouse and my laptop as well. So, yeah. Pero, di na mahalaga yun. So, ngayon, we have cosine raised to negative or inverse cosine. Try nyo siya sa calcu. Sa mga normal na calcu, yung talagang calcu talaga na kahit, hindi siya low-tech, hindi siya high-tech. Basta, or is either. Karaniwan, pinipindot nyo yung shift. Bawa kung cosine, kung arc cosine. Shift, tapos pindutin nyo yung cosine button. O, kapag ka-sine naman, shift, tapos saka sine button. Pagka inverse tangent or arc tangent, shift saka tangent button. No? So, you can try it. Hanapin nyo yan. So, pakita natin ngayon ito ang calcu ko. So, ngayon, then sabi ko na para mano natin yung inverse sine, kailangan natin pindutin yung shift sa aking cosine button na ganyan sinasabi ko. Itong shift, malalaman natin na napindot na natin yung shift kapag makikita nyo dito yung S. Pero pag alpha ang pinindot ko, magiging A. Yan. Ngayon, shift ang kailangan natin. Ngayon, para mahanap natin yung inverse cosine, dapat hanapin nyo yung kakulay ng shift, which is yung orange. Ayun, makikita nyo yung cosine raised to negative 1, banda sa cosine button. So, pindutin natin ngayon. Diba dun sa problem, inana natin yung 15 saka yung 25. So, i-type natin yung 15 over 25. So, now we will get the correct answer. Okay, so ito, cosine inverse, that is 53.13. So, ayan. Ngayon, para mahanap na natin yung value ni B, kailangan yung summation. Ito yon. Ito yon ha. Ngayon, we are going to add them. So, B1 plus B2. Yung B1 yung ito. Ito yung B2 nyo. Ito kayo, sagot nyo. We have 30 plus 50.33. So, ang sagot nyo dyan ay 83.13. Yung angle nito at yung angle nito, pag pinagsama nyo, ito yung
lalabas. Meron na kayo sagot. So, ngayon, I guess we reached the more than 10 minutes. So, ngayon, i-discuss na lang natin to sa susunod na video. So, we're going to have the part 2 of the lesson of solution of oblique triangle. So, hopefully, today, kahit napahaba ang ating diskusyon, ay meron kayo natutunan. So, that's all for today. See you in my next video, math learners.